Okay, what's up mga Lodi? Mga idol, marami nagtatanong kung paano ba mag-i-install ng Microsoft Office sa kanilang mga computer o laptop. So sa araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Microsoft Office sa inyong mga computer. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay, so ang una natin gawin kapag mag-install tayo ng Microsoft Office ay kailangan natin na magkaroon ng installer. Paano ba tayo magkakaroon ng installer? Siyempre, huwag na tayong bumili. Okay? Kahit ito ay bawal, basta gagamitin natin sa pansarili lamang, pwede na rin ito. Mag-download lang tayo, pupunta tayo sa isang website, isang torrent website. Ito makikita sa screen. Type nilang Pirate Bay, enter. Yan, labas na siya. Ito mismo siya, i-click, ipipiliin nyo ito. Ito pinaka-top. Ay hindi, yung Pirate Bay org, yung may org sa dulo, organization. Click lang. Yan. So ito na siya, ito yung kanyang homepage. So dyan ka magta-type ng kung ano-ano. Syempre sekreto lang ito, bawal kasi ito. Mahal po kasi yung kapag bibili tayo ng license na Microsoft Office o ano pa mang mga installer. Pero dito libre lang, pero bawal ibenta. Sekreto lang natin to. Okay, so magta-type tayo ngayon ng Office, Microsoft Office. Depende sa version na gusto niyo. Microsoft Office. Yan muna, lalabas naman yan. Okay. Make sure lang na hindi kayo naka-VPN, hindi kayo naka-VPN, yung antivirus ninyo hindi gaano matindi. Ina-allow niya yung mga ganitong websites. Minsan kasi blina-block siya. Pero sa akin naka-disable na yung pag-block ng mga torrent sites. So dito makikita nyo ang napakaraming installer na yan. Okay? Depende na lang sa inyo yan kung alin dyan yung pipiliin ninyo. May 2016 version, 2010, 2018, 2010 Pro, parami yan. So pili na lang kayo. So pag i-click nyo yan dito, halimbawa ito siya, 2016, click nyo yan. So yan, pwede kayo magbasa ng mga reviews para may idea kayo kung about sa installer na yan. Basahin nyo lang. At pagkatapos ay pindutin nyo lang itong get this torrent. Ito pindot nyo yan, pipick upin yan ng downloader ninyo. Ang gamit ko ngayon ay free download manager. So ayan, kiklik ko yan, pipick upin yan dapat. Okay, so ito pinick up na, no? So na-download ko na kasi siya before, kaya mayroon tracker, so ka-cancel ko lang siya. Pinakita ko lang sa inyo kung saan hahanapin, saan magda-download ng mga installer. Yan, pagkarami niya. So ngayon, kapag meron ka ng installer, dito na tayo sa next step. So nakapag-download na ako kanina ng Office 2010. Ito, i-right click natin. Sige, open na natin, double click. Ayan. So open yung installer na nyo, yung na-download nyo. Nakita nyo dito sa installer ninyo, naka ISO file yan. Okay. Ito sa dulo, naka ISO file. Okay.
So, ibig sabihin niya ay compressed na yan. Compressed na digital file. Lahat ng mga installers ay naka-ISO file para mas mabilis yung pag-download, mas mabilis yung pag-unpack ng mga files, necessary files. So, yan. In-open ko lang naman siya. Yung Office 2010. Tapos, punta ka sa baba. May setup dyan ito. Setup. Double click mo lang siya para mag-extract siya. Mag-extract siya. Hintay ka lang. Marami kasing hindi nakakaalam nito. Nagbabayad pa sila ng mahal sa mga technician. So, at least dito, malalaman ninyo. Simula sa pag-download, pag-install, paano na paggamit talaga. Complete na siya. Nakalagay sa inyong laptop o computer. Kapag mag-download pala kayo, kailangan malakas yung internet connection nyo. Bandwidth stable. Kaya madalas gabi ito ginagawa, ina-download na yung pagda-download ng installer kasi may bibigat ito na files. So yan, lumabas na siya. Yes mo lang yan. Okay. Okay. You cannot install 64-bit version. You have 32-bit Office. Okay, so may lumabas. Okay, wait lang those are DXDAI. Hindi daw compatible yung na-download ko. Importante rin pala ito. So yung akin is 64-bit naman. So bakit kaya nagkaroon ng error? Okay. Kasi mayroon ako ditong Microsoft. Yan, install ko muna. Okay, install ko muna control panel. Hindi siya nag-proceed kasi may existing na ako. So kailangan ko muna i-install yung existing ko para hindi mag-double. Control panel lang, sa program punta ka, program ng features. Okay, pagkatapos hanapin mo yung Microsoft Office mo. So ito siya, ito siya, kita nyo ba? So right click nyo yan, tapos uninstall. Tanggalin muna natin ito. So i-share nitong video nito kasi nakakatulong din to sa ibang tao. Okay, install. Para hindi na kayo gumastos ng 500 or more. Ayun na ito. So, pag install nito, hindi na kailangan ng internet. Offline yung mga installer dito sa Microsoft Office. Yung kailangan nyo lang is mag-copy kayo ng installer, tapos ka-install na kayo kahit wala kayo internet sa bahay. Uninstall. Tayo nyo lang. So para dun sa mga ngayon lang kakapanood pa lang, nag-download kami ako ng installer kanina.
kasi papakita ko sa inyo kung paano i-install. Nag-download ako dito sa torrent sites Pirate Bay. Kaya nga lang ay kailangan ko pang i-install yung aking existing para hindi magkaroon ng conflict. Yan. Kaya i-install ko ngayon. Tapos ibabalik natin. Tingnan natin kung gagana. Kasi naka 64-bit ito. Importante rin pala malaman ninyo yung bit system ng computer ninyo. Yan yung sa compatibility. Paano ba yan gawin? Makita yung kung 64-bit, dalawa lang yan. 64-bit or 32-bit. So mag Windows R lang kayo. Windows button plus R. Lalabas nito siya. Itong run command. Tapos type ka ng dxdiag. Yan. Enter mo lang or okay. Para malaman kung ilang bit yung computer mo, yung operating system mo. Yung operating system, this refers sa operating system, yung mga bits niya. So sa akin is 64-bit yan, 64-bit. May iba din 32-bit. Kung hindi 32-bit, may nakasulat dyan na 86 and 32 is parehas lang yan. Din 64-bit. Yan. So, uninstall na siya. Uninstalling na siya. I-share nito para makatulong sa iba. Kasi, tinatago ito ng ibang technician para magkapera sila. Actually, magagalit yun sila sa tutorial na ito kasi wala na silang kikitain. Marami pa akong ituturo sa inyo. Tutorial dito sa channel na ito. Kasi tayo naman ay nakapag-aral ng computer sa TESDA, kaya mag-share tayo na mag-share para sa mga subscribers natin na matulungan sila. Pag meron kayong gustong ipa-tutorial sa akin, paano pag-activate, mga ganyan, comment nyo lang sa baba. Sulat ko lang. Para magawa natin ng video. Hindi na yung very good ang baby ko, ha? Mais ka na. Ito pala ay may mga installer pala na trial lang, so trial. So itong dinownload ko ay pre-activated na siya. So ito pre-activated. Ibig sabihin hindi na siya kailangan i-activate. Hindi siya mag-expire. So yung iba nilalagay ng technician pang isang buwan lang, tapos mag-expire. Balik ka na naman sa kanya, ang babayad.
which is hindi naman kailangan mangyari kasi may marami namang mga web, mga installer na ayun nga, na pre-activated na siya. Tingnan natin. Ano na yun? Uninstall. Oop. Yan, install natin para makita nyo talaga yung mangyayari. From the very start, ano yung lalabas naman magpa-pop up. Para sa susunod, pag nag-expire yung Microsoft Office ninyo, wag na kayong bumalik sa technician, kayo na mismo. Mag-download lang kayo, tapos mag-download, i-install ninyo. Yun, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan. So makikita nyo dito yung mga Word files ko ay naging ganito na yung itsura. So that means na yun na, nag-uninstall na siya Microsoft Office ko kasi ganito na siya. Yung ano niya, yung file extension niya ay hindi na siya docs. Tingnan natin properties. So naging ano na lang siya, ay docs pa rin siya pero naka XML document na siya. Yun. Hindi na siya Microsoft Word file. Okay, so ito yung default niya ng mga Microsoft operating system. Naka XML document, parang text file din siya. So ibabalik natin yan mamaya. Yun, boost na siya, mabilis na. Yan. Okay, hintay lang. Dapat pala kanina ko pala ito ginawa. Okay, so yan, kikita nyo naman uninstalled na siya, so wala na. Ito, lahat wala na. So balik tayo ulit, close natin yan. In order to reboot, to complete setup reboot, no, kasi mamadali tayo. Okay, so refresh, gagawin natin dito is mag-refresh tayo ng bonggang-bongga. So refresh F5, 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 mga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yan. Tapos dito tayo, Office 2010. Okay yan, okay na. Double click kasi nakasave nito siya, computer ko. Okay, close. Naka WinRAR to, naka WinRAR compact. So setup. Wala itong error. Kasi pag mag-error to, mali yung na-download ko, corrupted na siya.
Kunin ko yung flash drive po, nakasave naman doon to. Share nyo lang ito para makatulong sa iba. Sekreto lang to ng mga technician. Mula sa website na yan, tinuro ko sa inyo hanggang dito, pre-activated. Hindi kayo bibili ng activation keys. Wala. Ganun. So, nag-i-extract siya kasi naka-zip, naka-WinRAR file ito. ISO, tsaka naka-WinRAR compact siya. Naka-compact siya sa WinRAR para mas magaan siya kahit pa paano. Yan. So, andito lahat yung mga data na kailangan ng computer para magkaroon ng Microsoft Word, Office pala. Ito lahat. Okay, so yes na. Okay, tingnan natin. Okay, so okay. Very good. Di na nag-error kasi nga tinanggalan natin yung kanina. So read the dapat basahin nyo to kasi ito yung license terms. Baka naman may nakalagay dito na nabibitayin ka pala. Basahin. Pero wala ganun. Accept lang. Check nyo lang. Continue. Install na. Ito na sa install na. Okay, yan. So, hintayin nyo lang yan. Again, wala nang activation keys na gagamitin. Wala nang reloader. Wala nang KMS Pico. Wala nang lahat yun. Kasi ito, pre-activated na siya. Pag ma-install mo siya, forever na yun. Gagana na yun. Magkakaroon ako ng tutorial sa susunod kung paano mag-activate ng mga nag-expire na Microsoft Office na inilagay ng mga technician. So, iba-bypass natin yung kanilang mga requirement na yun. Instead na bumili kayo ng serial keys, iba-bypass natin. So, i-activate natin siya. Hindi sila kailangan. Walang gagastusin. Abangan nyo lang yan dito. Kung gaano katagal kayo nag-install, gano'n din katagal halos yung pag-install. Okay, ayan, sleep. Wow! Hanggang sa taas. Okay, so makikita nyo dito yung mga documents ko dito. Ano yan? Magta-transform yan. Mula sa XML papuntang document. Wala namang ibang pinindot. Ito lang setup lang. Hanapin nyo yung setup. Nandiyan na lahat ng kakailanganin ninyo. Wala na activation again. Kasi pre-activated na to. Pre-activated. Okay. So, kapit na siya.
Sa lahat pala ng gustong matuto ng computer system servicing, sasama ko yan dito. Paggawa ng mga patch cable, networking, peer-to-peer, IP address, configuration. Lahat, isisiksik natin yan dito sa channel natin. Yan. Diba, tagal. Kagat na yan. Installation progress. Refresh lang. Nakatulong yung pag-speed up ng process. Medyo matagal po ito, kaya yung mga kaibigan yung technician, hindi man papabayad yan, pero malamang hingi yan ng pangkape kasi sa paghihintay. Kaya ikot ko mga ng kape para yung oras lumipas, magaan na. Pero sa ibang technician, pag-install lang ganito kasimple, worth 500 pesos. Kahit ako minsan, before, ginagawa ko yan. 500 yung sigilan dyan, pinakamaliit na yan. Mas mahal pag operating system i-install. Ituturo ko sa inyo kung paano. Mag-format yun. Sabi nila mag-format. Ituturo ko sa inyo paano mag-format ng laptop, computer, na at saan makakakuha ng installer na wala kang babayaran. Ayan. So ito na sila, sinasabi ko, nag-transform na sila. Ano? Mga Microsoft Word ko na files, i-right click natin. Properties. So hindi na XML, Word document na siya. So that means na na-capture na siya ng Microsoft Office Word natin. Patapos na itong installation natin. Ayan lang. Ayan yung kasimple. Saka yung technique pala dito, after mo mag-install ng kahit anuman application,
installer, kahit ano yan, kahit share it lang yan, kahit Rufus pa yan, Microsoft Office yan. Yung technique dyan is to i-restart mo siya bago mo siya gamitin. Okay? So ang wisdom dyan is kapag ni-restart mo yung computer, yung tawag dyan is reboot, mari-refresh siya yung central processing unit, mari-refresh siya sa bagong mga file system na nilagay mo, na application na inilagay mo. So mapiprevent yung mga broken files, hindi siya magkakaroon ng error, hindi siya magiging corrupted. Ayan. Applicable din ito sa cellphone, kaya sleep. Kaya pag sa cellphone may in-install kayo na bagong application, make sure na i-restart niyo siya para walang error. So yan, ayan, okay na siya. So hindi ko na siya i-continue online kasi hindi naman dapat na. So hanggang dyan lang yan, i-close mo na yan. Nasa refresh ka, refresh ka. Yan, tapos halimbawa open natin ito. Okay, so makikita natin dito sa isang file, pag in-open natin, sa taas wala siyang license key or valid until, wala, magagamit mo siya forever kasi pre-activated yung nilagay ko. Okay, yan lang kasimple. So, abang-abang lang sa susunod kong upload. Marami pang tutorials, mostly regarding sa computer, writing, and tips para sa buhay-buhay. Okay, subscribe ka lang sa baba. Ilagay mo sa comment yung gusto mong malaman para gagawan ko ng video. Okay? Bye-bye! Ay, sandali. Hindi ko pa sandali. Dapat pala i-restart ko. I-restart ko muna. Yan. Ito, restart ko. Yan. Yan. I-restart dapat. Okay? Sige.